Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, no, kapapasok lang, grabe to. Matinding utos ni Pres BBM. Former President Rodrigo Roa Duterte, Laila de Lima na shock. Mga dilawan, iyak yan mga ka-review natin patungkol po riyan ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Banat News Updates mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates yan mga ka-review natin. No? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At ito na nga mga ka-review natin, sama-sama at sabay-sabay po natin alamin ang balitang ito. Ito na po, bigyan po natin ng reaction. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si De Lima, nagsabi na po na makikipagtulungan siya dito po sa ICC para po sa kaso ni President Duterte. Grabe, no, atakdog talaga, no. Alam nyo na ngayon kung bakit nakalaya yan para maging atakdog. Kawawa ka naman, De Lima, naawa ko sa iyo, no. Di mo ba nahalata, gamit na gamit ka? Ngayon, ikaw naman gagamitin sa ICC. Alam mo, Senator De Lima, no, nagugulat po ako sa mga pinapahayag nyo, no? Kung totoong kayo po yung nagpahayag talaga nitong mga bagay na to na yan po yung sa ICC. Kasi narinig ko willing daw siyang makipagtulungan sa ICC. Hindi ko po alam kung kayo po ay updated po habang kayo nakakulong. Kung naiintindihan nyo pa po na may gera po sa Ukraine, gera po sa Israel, no? Sana po magpahinga kayo, maghanda po kayo sa inyong depensa. Hindi po yung paghihiganti agad. Kung natatandaan po ninyo, sa inyo na rin may sabi, isa sa agam-agam ng mga kasama ninyo noon, na yung pinagsabihan kayo na kauupo lang ng Pangulo ng Pilipinas, gusto nyo na kagad atakihin. Eto po, wala pa po kayong 1 linggo. No? Pwede po, kung ako yan, no? Grabe naman to talaga yung sabik na sabik ba kayong mga dilawan sa leader? Sabik na sabik kayo na makaatake kayo? Alam niyo ang kasikatan ni De Lima, ilang linggo lang po yan. No? Gamit na gamit niyo. Parang nabuhayan kayo, may bago na kayong leader. Hindi po mag-i-stand si De Lima as pag na-realize na ng mga tao, teka lang muna. Balik na tayo sa realidad. Hindi ba ito yung pinanood natin na may karelasyon na yung driver niya? Balik na tayo sa realidad. Yung bang si Ragos, yung bumaliktad na nagsabi na walang kinalaman si De Lima? Wala na yung mga milyon-milyon na sinabing binigay niya mismo kay De Lima o kay Dayan o kung kanino man binigay? Atake agad Naaawa po. So yan mga ka-review natin, nagkita na nga po itong siya, di ba pagkalabas ni De Lima, pinuntahan niya agad si dating Pangulong, dating Vice President Leni mga ka-review natin. Mukhang nagmi-meeting na itong mga dilawan kung paano titirahin, no? Paano sisiraan ng mga Duterte ngayong panahong ito mga ka-review natin, no? Sumasabay po sila. Di ko nga alam mga ka-review natin kung nagkataon lang ba ito, no? Na nakalaya si De Lima tapos may mga ganitong issue sa mga Duterte, no? Mga ka-review natin na, di ba? Sabay-sabay talaga nilang binibigyan ng di ba? Sinisiraan yung Duterte. Well, anyway mga ka-review natin, di ba dati namang secretary ng Department of Justice itong si De Lima. Hindi ko lang alam mga ka-review natin kasi sinasabi naman, no, na bago papasukin ng ICC dito sa ating bansa, kailangan po ang requirements ay wala pong umiiral na hustisya sa isang bansa. Pero sa palagay niyo po ba, mga ka-review natin, di ba? Wala bang umiiral na hustisya dito sa ating bansa? DOJ, mga ka-review natin, sumagot naman. Huwag niyo hayaang ganyanin kayo ni De Lima, 'di ba? Nakakahiya. Kung mayroon namang umiiral, no, na hustisya
ah, justice system dito sa ating bansa, tapos papapasukin ni Dilima di umano ng ICC. Nako po mukhang nagpapatawa itong si Dilima. Po ako kay Dilima kasi parang ang bigat kagad ng pinagagawa sa kanya ng mga dilawan. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kalalaya lang ni Dilima, hindi niyo ba pwedeng pagpahingahin? Yan nga yung problema, Sir Badong, no, mga karibyo natin. Hindi pwedeng magpahinga si Dilima dito, mga karibyo natin, kasi 'di ba? Baka may utang ito. Kaya nakalaya, mga karibyo natin, baka inutang niya yung paglaya niya. At eto na nga ang kapalit, mga karibyo natin, ang atikihin, no? Ang atakihin ng mga Duterte sa pamamagitan ng mga kung ano-anong pinagsasasabi, no? Ngayon kakasuhan daw nila no? Well, sabi naman ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, mga karibyo natin, okay lang 'yan, di ba? At least makikita ang democracy sa ating bansa, no? At saka dapat yung maglitis sa kanya is mga Pilipino rin, mga karibyo natin, kasi kung isipin mo kung di ba, kung may salaman siya, mga karibyo natin, yung maglilitis ICC, mga karibyo, parang hindi ka tanggap-tanggap kahit ikaw, di ba? Kung for example dito ka nagkasala sa Pilipinas, di ba? Tapos ibang bansa, taga ibang bansa ang mag-aano sa iyo, maglilitis, nako. O data maglitis kay Pangulong Duterte, no? Pilipino rin na hukom, 'di ba, mga karibyo natin? Kasi dito naman sa Pilipinas ng 'di ba? Kinakasuhan siya sa Pilipinas, buti kung sa ibang bansa, 'di ba? No, yan. At hindi naman sinasabi ni dating Pangulong Duterte na hindi niya naman aatrasan yan, 'di ba? As long as Pilipino ang litis sa kanya. Yan, mga karibyo natin. Kung talagang may kasalanan rin naman, Gusto nyo kagad atakehin kagad ni Dilima si Duterte. Tama na yung sinabi niya God bless him. Ano pa yung sinabi niya? God forgive him. Wala muna akong masasabi. Ilang araw lang, 2 araw pagkatapos nun. ICC agad. Wala naman pong problema sa ICC. Ako naaawa ko sa inyo, Madam Dilima. Kagagaling nyo lang sa kulungan. Yung mga nakalaya, hindi po nila na... ako nga, mga karibyo natin, duda rin ako dito Baka may series of press con pa itong magaganap, mga karibyo natin, diba? May series of press con, kasi yan naman talaga yung diba? Yan naman talaga yung tradisyon. Tradisyon ng mga dilawan, diba, mga karibyo natin? Mahilig po silang magpamilya. Masama man yan o, diba? Mabuti. Pamilya po sila ng pamilya. Diba, mga karibyo natin? Nakita naman natin yan sa kay Katapang na lang mismo, mga karibyo natin. Diba itong si Katapang, dilawan din yan, mga karibyo natin? At nakikipagparty rin sa Bucor. Ganon din ito si Dilima, diba? Nahuli cam na paparte-parte sila sa loob ng Bucor, mga karibyo natin. So yan yung sinasabi natin na talagang ugali na po ng mga dilawan ng magpa-presscon. Kaya abangan po natin kasi nagdududa po tayo, no? Opinion lang po ito, pero nagdududa po tayo na baka meron pong series of presscon itong si Dilima, no? With Bayarang Media. Yan mga karibyo natin, Hindi po sila nakalaban. Kayong galing sa kulungan, kayo pa yung inaasahan nilang pang-atakdog para atakehin. Sila po, Senator Dilima, pera biro, dehin bokiki po yan habang kayo nariyan. Biglang ngayon, paglabas nyo, kayo na naman ang gusto nilang isubo. Okay, real talk po natin.
Senator De Lima, meron pong problemang mabigat ang ICC ngayon. Paano nila iimbestigahan? Yan po ang ine-expect sa kanila, no? Ako hindi po ako naniniwala na uunahin tayo na ICC. Ha? Wala pong bigat yan. Una, wala na po si Duterte sa kapangyarihan. Ikalawa, meron po tayong justice system dito. Ang point po dito, katawa-tawa sa ICC na kaya ka pumapasok, isang private citizen na si Duterte, tutulong ka, ICC, na usigin yung private citizen na si Duterte, na pwede naman magsampa ng kaso lahat ng mga naagrabyado ni Pangulong Duterte. Very willing naman siyang harapin. Hindi po ba? Magiging katawa-tawa po yung ICC. Kaya po siya papasok. Sana noon, ang ikakatwiran niya, napakamakapangyarihan ni Duterte. Hawak niya lahat. Kaya niyang impluwensyahan. Kayo na rin ang nagsasabi, wala nang power si Duterte. So yun, mga karib natin, baka sabihin pa nga ng ICC, mga karib natin, na baka gamitin nyo lang kami, di ba? Sa mga pamumulitik nyo dyan sa Pilipinas, di ba? Posibleng mangyari yun, di ba, mga karib natin, na maisip, kasi matatalino naman itong ICC. Hindi naman ito puro dilawan din, mga karib natin, na baka isipin nila na, di ba? Baka gamitin nyo lang kami, dilima, na panakip butas, di ba? Paano natin hindi sasabihin panakip butas, mga karibyo natin, di ba? Kalalayan niya lang Gumagawa agad siya ng mga issue. Para, di ba? Para hindi mapag-usapan yung talagang nangyari sa kanya, yung totoong nangyari sa kanya, kung bakit talaga siya nakulong, di ba? Posible yung mga ganun, di ba, mga karibyo natin. Gaya nga nila Castro, di ba? Nililihis nila yung issue about extraordinary fund. So yan, kinakasuhan nila si dating Pangulong Duterte, no? Para malihis. Ganun din dito kay Dilima, mga karibyo natin. Hindi lang natin alam, no? Na para malihis din yung, di ba? Para magmukha silang kaawa-awa sa mata ng taong bayan, mga karibyo natin. Diyan, di ba? Inuungkat agad, inaano agad nila na makasuhan itong si dating Pangulong Duterte at papasukin ng ICC, no? Para ba kampihan kayo ng taong bayan? Well, anyway, mga ka-review, kung yan po ang kanilang purpose, kung bakit sila nagaganyan, di ba? Kung bakit nila sunod-sunod na tinitira ang mga Duterte, para kampihan po sila ng taong bayan, mali po. Ang panawagan nga po ng taong bayan, ganito ibalik sa kulungan si Dilima, di ba? Sige nga, basahin niyo nga po sa ibang vlogger, sa ibang content creator, mga karibin natin, no? Basahin niyo po yung mga comment about dito kay Dilima. Kung natutuwa ba sila, no? Maliban na lang kung talagang mga dilawan to, talagang matutuwa ito, di ba? Di ba? Takbo niyo pa rin sa ICC pa rin. Ang sa akin, kung ako po ICC, maiinsulto ako dito sa ginagawa ng mga to. Kasi hindi nyo ba nakikita? May problema kami sa Israel. Iniisip namin, paano namin iimbestigahan yung Israel? Isisingit ba namin si Duterte? Unahin pa namin si Duterte? Private citizen na yan si Duterte. Wala nang power. Bakit pa kinakailangan nyo pa ng foreign power para usigin ang isang private citizen na kung tutuusin, dito ginawa ang krimen sa Pilipinas, may mga hustisya po tayo rito. Katunayan, napalaya ka nga. So yan pa nga po ang problema, mga karibyo natin. No? Marami pong nagko-comment na sinasabi nila, di ba, yung mga drug case, mga karibyo natin, drug-related case, non-bailable, di ba, sabi nila. Bakit daw po nakalaya itong si Dilima, di ba?
Kasi nga po, gaya nga po nung sabi ni Attorney Trixie, mga ka-review natin, no? Depende po yan sa judge. Ay, nako. Hindi ko rin alam, mga ka-review natin, di naman tayo, di ba, di man tayo, ano sa mga batas-batas na yan. Pero, di ba, bilang isang simpleng tao, bilang isang simpleng pagkakaintindi, mga ka-review natin, doon ba sa doon ba sa na ininhibit na judge, mga ka-review natin, or nag-inhibit or something na tinanggal, di ba, na judge, tapos itong bagong judge na ito na nagpa-bail kay De Lima, ibang batas ba? Magkaibang batas ba ang kanilang sinusunod? Or depende lang yan sa kanilang pananaw, mga ka-review natin? Oh, di ba? Kasi parehas naman silang pinag-aralan, mga ka-review, parehas naman silang pinag-aralan na batas. Ano ba, privilege po ba yan ng isang hukom, mga ka-review natin, na makapag ganyan? Di ba? Magkaiba sila ng desisyon nung unang humawak. Di ba kasi itong judge na ito, mga ka-review natin, yun din po yung mga desisyon sa mga unang kaso ni De Lima, di ba? Na naabsuelto. At dito naman, kayo na lang pong humusga, mga ka-review natin, wala naman tayong magagawa, wala tayong alam sa batas eh. Pero kung di ba, common sense lang, meron naman tayong common sense. Yun lang. Alright, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito, no? Ibalik si De Lima. Yan po ang panawagan ng taong bayan, no? De Lima, ibalik sa kulungan. Ako po. Pero itong si De Lima, disididiw na po, mga ka-review natin, na talagang papasukin ng ICC dito sa ating bansa para daw managot si dating Pangulong Duterte. Yan, mga ka-review natin. Pero alam naman po natin na lahat ng nangyayaring ito, di ba? Mula kay Castro, yung pagsulpot ni Trillanes, no, paglaya ni De Lima, no, itong confidential fund, ano pa ba? Yung kudita na pinupukol nila kay dating Pangulong Duterte. Lahat po yan ay propaganda, mga ka-review natin, at alam po natin kung bakit nilang ginagawa yan, no? Dahil nga po gusto nilang at saka yung sinasabi ni Castro na narinig niya daw di umano sa mga party leaders na, di ba, may planong impeach. Yan na nga, mga ka-review natin, no? Itong ating mahal na vice presidente. Siguro ko yan po talaga yung main goal ng lahat ng ito, mga ka-review natin, no? Ang patalsikin ng ating vice presidente. Yan, mga ka-review natin. Ano po ang inyong reaction dyan? No? Kayo po ba? Ano ang inyong kuro-kuro about dito? Opinion lang naman, mga ka-review natin. No? Comment lang po sa baba para alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaction. No? Nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito. Alright? Alright, mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, mga ka-review natin, at huwag din pong kalimutang mag-subscribe. Kay Banat News Updates, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.